Yes, so maganda po kayong lahat dito sa special kabanata ng ating, ano ba tawag natin dito? Basta Nostradamus eh. Oo, kasi ako ay nakapanayam ni Mads Dominguez ng National Press Club of the Philippines. At ang aming pinag-usapan ay ang tungkol sa Chinese New Year. Kaya nga naisip ko na ibahagi ito sa inyo sa pamamagitan ng isang reaction video. So ayan, makikita nyo siya dyan sa bandang yan maya-maya at iti-play natin. Okay? So simulan na natin at magko-comment ako kasi parang nabitin tayo eh. Dahil ang sabi niya, ang putsa kasi ay ano ang haharapin natin sa Chinese New Year at iba pa. Napag-usapan sana or pag-uusapan sana ang tungkol sa Ash Wednesday pero hindi natuloy. Kaya ngayon ating dadagdagan or lalong ipaliliwanag para maintindihan niyo. Okay, simulan na natin. Panoorin niyo. Clarify ko lang kasi nanggit siya ng nanggit. Tangit. Pati nga yung spelling ng pangalan ko pamaya makikita ninyo. It's N-A-N-G-I-T hindi N-A-N-G-U-I-T. Kaya nagiging ganon kasi alam niyo sa Word document pag tinatype at ang Alt 143 ay ang lumalabas N-G-U. So i-clarify ko lang minsan i-message ko to si Miss Mads para i-correct kasi parang twice na yata nilang nagawa yan. So error lang yun. Tuloy natin. Of course, na-miss kita, Miss Mads. Thank you po sa pagpapaunlak-alat namin. Napaka-busy. Pagka nagsabi naman kayo, talagang nanginginig pa. Oo, ako. Go! Kaya nga saludo po kami sa inyo. Anyway, Attorney Nick, Yes. didiretsuhin ko na po ang aking question. Just recently, sinelebrate natin yung Chinese New Year. Ang pagkakaalam po ng iba ay after ng celebration, enough na yon. Ang hindi nila alam, correct me if I'm wrong, ang hindi nila alam, parang ano yan eh, parang yung Ash Wednesday. Ash Wednesday today, pero hindi po yan nagtatapos today dahil meron pa tayong 40 days na pagninilay-nilay. So, oo. Ang Chinese New Year naman po, para po sa kaalaman ng mga viewers natin, hindi po siya nagtatapos during the celebration. The whole year round yan sa Chinese community. And gusto nating malaman, kahit hindi tayo Chinese, marami po sa atin pinapractice yung pagiging Chinese. They celebrate yung Chinese New Year. So ano ba yung naghihintay sa atin sa madla, sa pagpasok ng Chinese New Year? Yes. Okay, bago yan, tama ka, Miss Mads, no? Tama ka na sinabi mo na hindi isang araw lang ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Okay? May mga ibang bansa na 3 araw kung ipagdiwang nila, may iba naman 1 linggo, may iba 1 buwan. And tama ka na 1 buong taon ito dahil ang sinusunod kasi na kalendaryo ng mga Chinese communities at yung mga Eastern societies, Eastern Asia societies, ay yung tinatawag na lunar year. Ibig sabihin, yung unang new moon or bagong buwan ng taon, yun ang sinusunod nila. Hanggang sa susunod na unang buwan naman ng susunod na taon. Since 12 ang buwan, magsisimula ngayon February 7, kahapon pala, February 17. Okay, first new moon of the lunar calendar 2026, magtatagal yan hanggang January 2027. 12 months, 12 lunar months. Kasi nagsisimula ng February 17 and then you count 30 days, so mga March 17, tapos na yung unang buwan. And then another moon, another new moon, 12. So tama araw lamang. Parang yung Lenten season din, 40 days. Originally, it was 46.
46 na ginawang 40 days, yung Lenten celebration. Okay, ano ba ang ating aasahan? Okay, kasi tinawag ang taon na ito na taon ng taon ng pulang Red Fire Red Fire Horse. Horse. Okay. Ibig sabihin yan, itong taon na ito na nagaganap every 60 years, 60 years, okay, ay tinawag na taon ng kabayo, Year of the Horse. Ang ibig sabihin yan, ang mga tao ay magiging mapusok or impulsive, madalos-dalos, mabilis ang pagkilos, maging ang taon mabilis na tatakbo. At parang yung kabayo, 'di ba? Ang kabayo kasi originally wild 'yan, ang mga horses. Later on na lang na domesticated 'yan. So ganun din ang taon nito, maraming darating na mabilis na oportunidad nasa sa atin kung tayo ay susugaban natin agad ang oportunidad o palalagpasin natin. So ganun ang mangyayari sa taon na ito. Maraming opportunities. Ngayon, dahil nga apoy, ang Medyo nawawala yung sa screen. Okay. Pero anyway, i-clarify ko lang kung bakit sinabi kong 60 years. Kasi alam nyo sa Chinese astrology, meron tayong 12 animals. Pagkatapos, meron ding 5 elements. Ang elements na yan ay fire, metal, water, wood, earth. Fire, earth, metal, water, wood. So, yung fire, itatapat sa isang hayop, tapos fire ulit sa ibang hayop naman, iisa-isa yung 12. After noon, babalik ko na naman yung unang hayop, earth naman. So, yung combination, 12 times 5 will be 60. Kaya pagka natapos lahat ng elements, kada animal, magsisimulang muli. Ganun yan. Ang elemento. May tinatawag kasi tayo sa Chinese na Patchy chart. Okay? Tinitingnan yung mga elemento at nakita doon sa 4 pillars, 4 na pillars, okay, nakita na mas marami ang apoy, ang elemento ng apoy. So, ibig sabihin yan ay magiging yung damdamin ng mga tao talagang parang bagong gising. Mapusok, oo. Kasi alam nyo, ang apoy, nakakatupok. Alam natin yan, pag may sunog, natutupok ang mga gamit, ang mga bagay-bagay. Pero, ang apoy din ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Okay? Kaya, ito rin ang nag-i-ignite kung sa ating mga katawan, yung tinatawag tayo na chakra na nasa likuran natin, yung kulay pula. Yan ang nagbibigay sa atin ng sigla, kasaganaan, nagbibigay buhay. Kaya pansinin natin, nagsama-sama ito, yung pagiging mapusok, yung pagiging masigla, pagbibigay ng liwanag. Yan ang mga katangian ng mararanasan nating lahat ngayong taon na ito. Red Fire Horse. Okay? Fire, yung elemento ng apoy, at saka pula, kasi nga, na-associate yan, yung kulay na yan, dun sa apoy nga ng taon na ito. So asahan natin mabilis ang takbo ng panahon na ito, no? Sa katunayan, ngayon nga February 18 na, parang kailan lang kakaselebrate lang natin ng New Year, January 1, ngayon February na, di ba? Before we know it, tag-ulan na ulit. Okay, so ganun ang mangyayari, mabilis talaga. Unlike ang Year of the Snake, nakatutok ang tao sa kaperahan, ngayon naman, paggastos. Mabilis gagastos sa mga tao. Mabilis lalabas ang pera, iikot talaga ang pera. Yun. Today is Red Fire Horse Year. Yes. Nakakahulugan ba yung mga pinanganak sa Year of the Horse maswerte? Ay, hindi. Opposite pa nga. Kasi yan ang maling akala ng mga tao. Kapag kapareho mo yung taon, sabi na, uy, Year of the Fire Horse, horse ako pinanganak. Di maswerte ako. No. Baliktad. Parang siklo ng buhay, cycle, okay? Ang cycle, hindi tayo laging nasa itaas. May panahon na nasa baba tayo, iikot lang yan. Bilog ang mundo. Para din yung mga klima, lalo yung mga nakatira sa ibang bansa, sa Hilaga, o kaya sa Timog, meron silang 4 na seasons. May taga-Sibol, ngayon tag-Sibol na,
May susunod yan, tag-araw, tapos tag-lagas, okay, autumn, and then taglamig, yun yung winter. Kaya sa atin, kapag tayo ay kapareho ng taon, ibig sabihin para kang nagsisimulang muli, para kang ipinapanganak muli. Kumbaga para kang bata na marami kang pagkakamali na mahaharapin, maraming hadlang, maraming tawag dito yung trials, okay, pagsubok na haharapin tayo lahat. So, kapag kapareho mo yung taon, hindi ibig sabihin maswerte. Ibig sabihin yan, maraming balakid, marami kang haharapin na challenges. Okay? Dapat malagpasan mo yon. At kadalasan, hindi maganda, mabigat. Ang tawag ko dyan, mabigat. Kung sa Chinese community, ang tawag inauspicious. Okay? Kasi ako naman ay partly Chinese dahil both grandparents ko mga Spanish Chinese. Kaya alam ko itong mga bagay na ito. So, pwede ba i-share mo sa amin, Attorney Nick? Since normally, pagka Year of the Horse, Year of the Snake, opposite yung kanilang kapalaran. Ano yung mga Chinese calendar na suswertehin sa taong ito? Although hindi tayo Yes. hindi, Nananakot. sinabing hindi tayo naniniwala, pero ina-adapt natin yan. Yes, kasi alam nyo, kahit na hindi tayo naniniwala, talagang apektado tayo dahil tayo ay bahagi ng nilikha ng buong sansinukob. Bahagi tayo ng sansinukob. Kaya kahit na iwasan mo talagang tatama at apektado tayong lahat, kahit na hindi ka Chinese. Maski nga sa Muslim community, halimbawa, no, may sarili na silang kalendaryo. Kahit na hindi ka Muslim, kahit na hindi tayo Muslim, affected pa rin tayo kung ano sinusunod nila. Kasi may mga bagay-bagay na apektado tayong lahat. Halimbawa na lamang, itong halimbawa ko, Miss Mads, no? Ito cellphone. Pag tinignan mo siya, ang tingin mo manipis na rektangulo. In fact, Yes. pag malayo ako, isipin mo, guhit lang siya. Okay? Pag ikaw naman ay nakatingin dito sa bandang to, ano sabi mo, oo nga, manipis siya, pero maiksi lang. Maiksi lang, hindi mahaba. Okay? Pagka naman nakaharap kang ganyan, sabi niya, ay hindi, mataba siya. Pero pansinin nyo, isa lang ang tinutukoy natin, iba-iba lang ang perspektibo. Kaya ngayong Chinese community, ito palagi, at ito yung nakikita nila, ito halimbawa Muslim community, ito nakikita, the Christian community, ito ang nakikita. So kahit maniwala sila o hindi, apektado tayong lahat. Okay, siguro maganda pag-usapan muna natin, ano yung mabigat, anong zodiac sign. Kasi 12 yan. 12 animal signs, okay? Ang pinakamabigat itong taon na ito ay 2. Una, yung horse mismo. Kapag ikaw ay ipinanganak ng panahon ng horse, ibig sabihin yan, so ngayon 2026, -12. -12 ka na -12 kasi every 12 years So, kung 2026, pag nag-12 tayo, edi lilitaw yung mga pinanganak ng 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, pababa, basta -12. Pero para sigurado tayo, hindi January. Kasi pag pinanganak ka ng January, you belong to the previous. So hindi ka Year of the Horse, Year of the Snake ka. So, para safe, mga March hanggang December. So yung mga January to February, pwede nyo i-check, may Google na naman ngayon, kung anong Chinese zodiac sign niyo. So ang mga horse, mabigat ang taon na ito para sa kanila. Ang pangalawa ay yung kalaban ng horse kasi bawat animal sign sa Chinese may kalaban. Ang kalaban ng horse, ang daga, rat. Yes, Yan kalaban na. niya. Kasi, alam nyo, yung mga katangian nila ay opposite or baligtad. Okay? So, yung horse at saka yung rat, magka-oppose. Okay? Baligtad ang kanilang mga katangian. Kaya, hindi sila nagkakasundo or mahirap pag sila ay magsama. Tapos, halimbawa, last year, snake, ang hindi kasundo ng snake ay ang pig. Okay. Hindi yan kasundo. Tapos before that, anong year yun? Rooster.
Ang hindi kasundo naman ng rooster ay ang rabbit. Tama ba? Oo. Tama. Hindi yan ang kasundo. So, laging gano'n. Merong talagang tinatawag nilang worst enemies. Okay? So, ito din natin. Yes, kalaban yan. Oo. Kasi sa ugali, magkaiba talaga sila eh. Ang daga kasi malikot. Okay? Mausisa. Ang horse ayaw nang inuusisa siya. Gusto ng horse malaya siya. Ayaw naman ng rat ng gano'n. Ang rat talaga pasimple lang yan, pero mosang yan o marites. Nakikiusyoso yan, usisera. Kaya hindi sila magkasundo talaga. So, ang mga daga or ipinanganak ng Year of the Rat, mabigat din ang taon na ito. So, yan lang dalawang yan. Ngayon, ang pinakamaganda o yung tinatawag nating auspicious ay yung kasundo ng Year of the Horse. Tatlo yan. Lahat ng animal signs may katrio. Trio lagi. Ang kasundo ng horse ay ang aso, Year of the Dog, at saka ang tigre, Year of the Tiger. So yan. Yes. Tiger at saka dog. Yan ang magaan ang taon na ito. Masigla sila. Mararamdaman nila parang buhay na buhay sila. Maganda ang taon na ito para sa mga aso at mga tigre. Kasi trio sila ng horse. Ang excellent itong taon nito, yung talagang parang meron siyang ginto na hawak, parang lahat ng gawin niya, lahat na lang sumusunod, okay? Ang mga ipinanganak ng sheep, kambing, o kaya goat. Sa yan, yes. So kapag kayo ay pinanganak ng Year of the Sheep, o kaya Year of the Goat, o kaya Year of the Ram, okay, kambing, ay magaan ang taon nito, excellent para sa inyo. Ibig sabihin yan, lahat ng mga gusto ninyong gawin, gawin nyo na. Huwag nyo palagpasin kasi ito yung pinakamagandang taon para sa inyo. Kaya lang, dandaan ninyo, meron din papasok na Mercury retrograde. Kung halimbawa, magsisimula kayo ng negosyo o kaya pipirma kayo ng kontrata, huwag nyo gagawin during the Mercury retrograde. Yan ay ayon naman sa hilagang astrolohiya. At idagdag pa natin kapag pumasok na ang ghost month. Hindi rin maganda yan. Ayon naman sa silangang astrolohiya. Tuloy natin. Para sa inyo. Ngayon sabi nila, bakit may goat, may ram, may ganyan? Kasi when it started, yung sistema na ito, no, yung tinatawag na Feng Shui at saka Batsi, yung Chinese belief system nito, ang meron sa China, sa Eastern Asia, ay mga sheep. Bihira sa kanila ang goat. Ang goat kasi nasa mga Southeast Asia na yan. Tayo, may mga kambing tayo. Pero wala tayong mga sheep. Tupa, wala tayong ganyan. Ang tupa kasi nasa malalamig na bansa. Pero ang tawag nila Year of the Sheep. Ang katumbas sa atin, goat. Sa mga wild countries, ram. Okay, so pare-pareho lang yan. Ram, sheep, goat. Yan. Yan yung excellent. All the others, medyo sakto lang ang taon na ito. Pwede kasi makaranas sila ng mga hadlang, depende sa elemento nila. Alam niyo kasi, sa Chinese community, may 5 elemento. Fire, earth, metal, water, wood. Nagro-rotate yan. Tigda 2 taon. 2 taon ng fire, 2 taon ng metal, 2 taon ng earth, 2 taon ng water, at saka 2 taon ng wood. Katatapos lang last year ng wood snake. Before that, wood dragon. So tapos na yung 2 taon ng wood. Ano ang susunod? Sa sequence, fire, earth, metal, water, wood, fire ulit. Fire. Tapos pag titingnan natin sa numerology, 2026 is 2 plus 2 plus 6. Bali 4 plus 6, 10. Sa numerology, you reduce it to a 1-digit number, which is 1. So it's a period of new beginnings. Bagong lahat, magsisimulang muli. Okay? Tama-tama, sa Chinese nga, fire is the first element, so magsisimulang muli lahat. Kaya kung mapansin ninyo, lalo pa kagabi, nagkaroon ng ring of fire na solar eclipse. Kagabi. Yes. So, nasa Aquarius pa. Aquarius is panahon ng pagbabago. So, nararamdaman natin lahat, magkakaroon ng matinding pagbabago. Sunod-sunod na yan, magsisimula na yan. Lalo pa ang Uranus ay nasa Jupiter.
ito naman sa Western astrology. So, isinasama ko lang naman. So, balik tayo sa Chinese astrology. Ang sinasabi natin is maraming pagbabagong mangyayari dala-dala ng kabayo. At saka bagong simula. Mapusok lahat ng tao. So, dapat be cautious o mag-ingat, hinay-hinay, huwag padalos-dalos. Idagdag natin na ang planetang Saturn at saka ang planetang Neptune ay magkakaroon ng conjunction. Ibig sabihin, dalawang ito ay makikitang sabay sa himpapawid, gamit of course sa mga telescope ninyo, at ang nasa likuran nitong dalawang ito ay ang konstelasyong Aries. Ang Aries sa Western astrology ay ang unang zodiac sign tuwing sasapit na ang tinatawag nating spring, okay, or tagsibol. Okay, kapag naganap na yan, ang unang konstelasyon ay ang Aries. Ito rin ang nagpapahiwatig ng bagong simulain. Okay? Kaya talagang tumutugma. Okay? So ngayon, pagpatuloy natin. Yun. So, ano yung measure, Attorney Nick, na kasi sabi mo, mapupusok halos Yes. lahat bilang yung Yes. year of the horse, but mostly yung year of the horse. Paano natin ito mapiprevent yung pagiging mapusok? Okay. So, halimbawa, may dumating na oportunidad. Oops. Think first before you click. Parang ganon. So, wag agad-agad susunggab. Tingnan mo muna, wait. Ito ba ay makakabuti sa akin? Ito ba ay gagastusan ko pero tama lang ba? Hindi yung impulsive. Kasi di ba may mga, halimbawa pumunta ka sa isang tindahan, naka-sale, may nakita kang, uy, ang mura, bili ka kaagad. Di ba merong ganyan, di ba? Aha. Bili agad. Wag. Dapat kapag may nakita ka, stop ka muna, stop. Isip ka muna, think 10 times. Kailangan ko ba talaga to? Tama ba ang magiging desisyon ko? O yun, ganun lang ang paraan. Kumbaga nasa sarili na natin kung tayo ba ay magpapadala sa padalos-dalos na katangian or ugali, or mag-step back muna tayo at isip ng maigi kung kailangan ba natin talaga. Ibig sabihin, sa bawat desisyon natin, huwag tayo agad-agad. Ibig sabihin, huminga muna ng malalim, mag-isip, tignan kung talagang kailangan mo, isipin mo kung anong epekto sa'yo, saka ka magdedesisyon. Ganun ang mangyayari dapat. Yun nga, dapat ganun ha, hindi yung agad-agad. Kasi nga, ang taon ay nag-representa sa kabayo. Ang kabayo kasi, by nature, wild yan. Saka kung saan-saan napupunta. Ibig sabihin tuloy niyan, kapag meron tayong desisyon, mabilis tayong magsabi agad. Wag ganon. Kailangan pag-isipan muna. Okay? So, yun ang sinasabi natin, katangian ng taon na kailangang ating babantayan. Okay. Na-mention mo, Attorney, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa'yo. Okay lang, Nick. Baka magulat sila eh. Nick na lang, para mas close. Mas relax, di ba? Nick na lang. Okay lang sa akin. Title lang naman yun eh. Sir Nick. Okay lang, yes. Okay lang, Sir Nick. Sir Okay. Nick, na-mention mo kanina ang mga quote-unquote mapapalad for this year ay pig, goat, and rat. Bakit No. It's mapapalad. It's magaan, actually? ano? Sorry? Pig, goat, and rat, magiging maganda, magaan yung kanilang ano. No. Ewan ko kung sino nagsasabi ng mga ganyan. It's not correct. Okay? Ang mapalad, dog and tiger. Dog and tiger. Ang pinakamapalad, sheep Sheep. or goat. Yes. Ang pig or ang boar, makakaharap nila challenges. Mabibigat na challenges. Bakit po, may question ako, no? Bakit ang lumalabas sa social media, Yes. sa mga Facebook, puro year of the snake, tsaka yung mga pinanganak na mga Leo daw? Ay, alam niyo sa totoo lang, sa social media, naglipa na ang mga baklitang scriptwriters.
Okay, baka nag-iimbento na kung ano-ano for the views, for the ano-ano. Hindi nila inaral talaga ng malaliman ang Feng Shui, ang Basi Chart. I have read so many books about this. Ang dami na nagtanong sa akin, na nag-consult sa akin. So, alam ko ang sinasabi ko. Samantalang yung iba, nag-iimbento lang. Kaya malamang yung mga sinasabing Leo, hindi. Ang Leo mabigat itong taon nito. If we look at Western astrology, mabigat ang taon nito para sa Leo. Maraming mabubunyag na lihim na tinatago sila. Kasi ang Leo is fire also, fire element. Kaya lang, ang Leo kasi, ang effect ng mga transits, may tinatawag kasi tayong transits sa Western astrology. Ibig sabihin, yung planeta, ang nasa likuran, isang konstelasyon. Transit ang tawag doon, dadaan siya. So, ang transits ngayon, hindi maganda para sa mga Leo. Yun. Kaya ang mali yung sinasabi ng iba na Leo daw ay maswerte. Hindi totoo yun. Okay? may mga... Yun yung kumakalat sa mga Facebook eh. Pag wala kang Oo. magawa, mag-check tsaka yung mga Year of the Snake, yung mga Oo. Naku, kalokohan. Puro kalokohan. Huwag kayo magpapaniwala. Kasi ang habol lang naman nila, views, engagement, para maraming tao manood at mauuto nila. Pero hindi totoo ang mga pinagsasabi nila. Ang tawag sa kanila mga baklitang scriptwriters, mga nagmamarunong. Pero wala namang alam. So, yung mga year, At saka alam nyo, bigla na lang nagsulputan mga kusino-sino na kung magsalita, akala mo naman totoong-totoo. Siguro nakapagbasa lang sila ng isang libro, tas para sa kanila sapat na yon. O kaya sila ay may narinig kung saan o may nabasa, tapos sapat na yon. Maling-mali. Alam nyo, kung ang Western astrology ay masalimuot, mas masalimuot ang Eastern astrology. Yung isa, tinitingnan ng effect ng araw or sun sa atin at yung mga konstelasyon, samantalang ang isa naman, yung Eastern astrology, ang tinitingnan ay ang buwan. At ang effect, hindi lamang sa atin, pati ng mga between, kung hindi pati ang yung tinatawag natin mga elements. So titingnan hindi lamang ang ating mga ugali, kung paano tayo mag-isip, kundi paano tayo humarap sa mga pagbabago sa paligid natin. So kasama na dyan ang ugnayan natin sa ating kapwa, pati ang ugnayan natin sa kalikasan. Kaya mas masalimuot. Tapos papasok pa yung numerology at iba pang divination tools. Lalong mahirap. Ang Pilipino, kadalasan karamihan sa kanila mga nagmamadali para makagraduate lang, di ba? Hindi talaga sila nagdadalubhasa or inaaral ng maigi ang mga bagay-bagay na ito. Ito'y interest ko na noong pa. Talagang inaral ko to. Wala nga lang mga certificates kasi kadalasan yung mga nagbibigay naman kasi ng mga dito yung mga seminar, kulang-kulang din ang inaral nila. Noong araw kasi ang pinaka magagaling talaga sina Merlina Merton at saka si pangalan niya Joseph Lau yata, parehong wala na sila. Wala na. Sa ngayon, sa Eastern astrology, may kinikilala ko dalawa, pero sila yung mga banyaga. Okay? Sila lang. Yung mga nasa Pilipinas, wala. Mga nag-iimbento lang. Tuloy so natin. yung mga year, yung pinanganak na Year of the Pig, ano yung nakikitagaan tayo para sa kanila? Mabigat ang taon nito para sa mga Year of the Pig. Mabigat. Si Miss Mads talaga. Siguro Year of the Pig siya o kaya Year of the Snake o may kakilalang ganon. Kaya paulit-ulit siya. hindi magiging magaan. In other words, mabigat. Okay? Inauspicious para sa mga pigs at saka sa mga Leo. Okay? O kaya mga snake. Talagang mabigat sa kanila. Ewan ko ba kung saan niya napulot yan? Miss Mads, ha? Sa totoo lang, sinong nagre-request sa'yo na i-clarify? Okay, In what aspect? Sa lahat ng aspeto. Uh-huh. Although better kumpara last year. Kasi last year, yung mga pigs, talagang mabigat. Talagang magugulat sila. Kasi parang may mga lihim na talagang
nabunyag na hindi nila inakala at hanggang ngayon dala-dala pa nila yan. Yung kapalpakan nung Year of the Snake, okay? Yung 2025. Ngayon, medyo mag-i-improve na pero mabigat pa rin sa kanila. Mhm. Yun yung magiging mabigat sa Year of the Pig. Sa Year of the Snake. Year of the Snake naman, mas makakahingat sila. Kasi ang snake at saka ang horse, okay lang naman. Hindi sila magkasundo, hindi sila magkaaway. So okay lang naman sa kanila. Ang Year of the Snake makakabawi yan sa 2028 pa. Year of the Monkey. Kasi best friend ng snake ang monkey. So matagal pa. So parang sa siklo ng buhay, hindi tayo laging masaya. Kailangan maranasan natin yung mga bagay-bagay na mabigat sa atin para matuto tayo. Kasi ganun ang pagkakalikha sa atin eh. Hindi lahat ay maganda. Pinapakita rin sa atin ang kapangitan ng buhay para malaman natin kung paano tayo haharap. Kasi di ba kung lahat na lang ay maganda, wala. Boring, di ba? Imagine mo kung lahat nandiyan na, masaya, wala tayong kaproblema, walang sakit, hindi tayo tumatanda, sumulpot na lang tayo, ang ganda ng itsura natin. Boring, wala tayong matututunan, di ba? Pero kailangan maranasan natin yan simula sa pagkabata natin. Marami tayong errors, di ba? Marami tayong kapalpakan, napapalo tayo ng mga magulang natin, nasasabihan tayo. Tapos naiinlababo tayo pag tayo ay nagdalaga na o nagbinata. Tapos nawawala yung mga love life natin. Masakit, di ba? Kailangan maranasan natin yan. And then pagka tumatanda na, nagkakaroon na tayo ng kung ano ng mga sakit. Di ba? And then may mga namamatay na, yung mga mahal natin sa buhay, nawawala sila. Kailangan maranasan natin lahat yan. Hindi lahat ng sa buhay natin masaya. Ganon din pagdating sa zodiac signs. Hindi lahat ay maganda. Ikaw ba, paano mo sinelebrate o winelcome ang Chinese New Year? Interviews. As usual, mas marami. Yes, so marami yun. Pero ano lang, very quietly, as in with family lang. Ganun lang, very simple lang. Kasi ang importante, nagsasama-sama kayo ng pamilya mo eh. So, nandun yung usual na handaan na may malalagkit, di ba? O kaya may matatamis, o kaya mga prutas, lalo na yung pinya. Alam nyo, pwede pa rin kayo maghain ha. Pwede pa rin kayo maghain ng pinya sa at saka yung mga prutas. Pwede pa rin yan. Pwede. Kasi 1 week celebration yan sa ibang bansa eh. Maski sa atin, pwede naman kasi ang sineselebrate ay yung unang araw ng spring o yung tinatawag na tagsibol. Yan ang sineselebrate nila. Kumbaga, sa panahon ng taglamig, di ba lahat natulog, mga hayop nag-hibernate, tapos ang mga halaman, wala ka makikita, puro yelo, ang labig-lamig, hindi ka makalabas. Ngayon, sumisibol na ang mga halaman. Ang mga paru-paro, nagsisimula na silang magsilabasan, natutunaw na ang yelo, nabubuhayan tayo. Okay? Kaya, ang celebration is 1 week. Kaya pwede kayo maghain pa rin ng mga pagkain masasarap, mga hindi na kayo kailangan maglimita sa 500 pesos lang. Pwede mga tikoy, ayan, di ba? Mga nagbibigay ng tikoy. O kaya, maski hindi naman Chinese na matamis, maski yung mga puto, bibingka, mga ganyan, pwede naman yan eh. Nagkataon lang, wala kasing gano'n nung panahon noon sa China. Nasa Pilipinas tayo. Yun. Pwede kayo kumain na mas marami. Oo. So, ano to, celebration lang with family, with friends. Ganun ang celebration. Tikoy, yung iba nagbibigay ng tikoy o nakakatanggap ng tikoy, lulutuin nyo lang sa itlog kasi may iba akala pwede nang kainin. May itlog, oo. Kasama yun. Mm-hmm. Iba nga, niro-rolyo kami. Nag-rolyo pa ng mga, Oo. yung deals, yung Yes, sa yes. bigas. Hindi Oo, ko na pwede yun. naiintindihan kung ano ibig sabihin nun. Prosperity jar ang tawag doon. Maraming klase kasi. Merong yung parang palayok na ginto, tapos lalagyan mo ng papel. In fact, hindi kailangan na totoong pera eh. Pwedeng fake na pera, ilalagay mo roon. Symbolic kasi. Ano kasi ang Chinese community, marami silang paniniwalang symbols or senyales. Marami. Kasi nga, imagine niyo 5 ang elemento, fire, earth, metal, water, wood. Ang dami pa nilang deities o yung mga Diyos at Diyosa. Okay, but these are not Diyos and Diyosa na ang tingin natin sila yung mga parang sa Catholic. Ang katumbas lang nila mga saints and ng Catholic faith or Christian faith, yung mga santo. Ganun din naman.
So mga symbols, kaya nilalagay sa prosperity jar, naglalagay ng mga kung ano nung animals, o kaya may gourd, may tinatawag pang gourd, o kaya pagoda, yung mga symbols na ganon. Tapos tinatakpan siya, ay yan ay simbolo lang. Pwede din naman wala kayong ganyan. Pwede palitan nyo ng money tree. Di ba may nabibentang, nabibiling yung puno na may mga nakasabit na kumikintab-kintab. Pwede ka o kaya kiyat-kiyat, di ba? Yung orange na bilog-bilog. Pwede rin yun. Yung kiyat-kiyat. Okay, pwede rin naman stampita lang. Yung flat, hindi ka naman kailangan bumili ng plana kung wala kang space. E di mag-ano ka lang, stampita. Kagaya ko, meron ako mga stampita. Pakita ko nga. Dito sa bag ko. So, pakita ko, para meron tayo, ito muna. Yan. Para may visuals tayo ng konti. Okay. So, ito, pakita ko yung isang uri ng stampita na meron ako. Okay. Habang nagkukuha ng mga stampita. Nasa sa'yo. Okay. Maraming klase. May mga iba binibili online, yung iba naman sa mga Chinese stores. Oo. Parang ano rin yan, So, yung mga... habang inaantabayanan po natin. Ayan. Ayan. Oo. So, meron dito palace. May palace. Nakikita ba? Ayan yan. Mas maliwanag, palace. And then, sa likod, Pera ng symbolic money. Symbolic money. symbolic money. Dragon naman. Ginamit Dragon. gold paper. Okay. So meron ganyan. Yung iba nagbibigay ng ampaw, kagaya nito. May nakasulat pang Happy New Year. Ayan. Ampaw. Tapos lalagyan daw ng 168? Ay, hindi na kailangan. Yung iba, Yung mga coins from the rest, Oo. maski 50 pesos lang daw. Hindi kailangan. Okay, meron pa ako ito for this year. Ang kung nakikita nyo, may unggoy na nasa ibabaw ng kabayo. Ayan. Ang tawag dyan, fly on monkey on horse. Yan ang tawag nila. So, keychain to. So, kung hindi estampita na naka-imprenta rito, pwedeng keychain. Pwede din naman yung statue na malaki. Meron din ganyan. And then, meron din ako, ito, may rhinoceros, yung animal na may matulis sa noo niya, rhinoceros. Tapos may elephant, magkasama rin yung dalawa. Rhinoceros at saka elephant. Okay? Again, keychain siya. Meron din yung trio, celestial beings. Meron din ako ganyan. Okay? So, Para sa naman yan, Sir Nick? lahat ito, iba-iba for protection, for prosperity, for wealth, for success, for career, for anything that you... Yung mga you interesado, meron din ako vlog tungkol sa Dito mga ka nilabas feng shui sa cures programa at mo, saka Miss enhancers. Pero gusto ko yung Sir Nick, gusto ko yung kwintas mo, tsaka yung brown na pansin ko. Ito yun. Yung brown mo is Yeah. may parang may cruise na nakalagay. Yeah, this Saint Benedict. Saint O Benedict. Saint Benedict. Yeah, and these are my crystals. Ako mismo gumawa, okay, for protection. Okay, tiger's eye, may halo pa, may pyrite. Kasi ito ay suited for my zodiac sign. Kasi made to order lahat tailor-made. So iba-iba, walang magkakapareho. Ito naman ako rin, this is for wealth naman, jade. Jade naman to. And then yung suot ko is jade also, pendant, on a silver necklace. And then ito And nga then ako naman. pendant mo, tsaka yung brown. Yes. Diba? Sana lahat gawgawan mo, no? Oo, sana, diba? O-order kayo. Nasa lahat. Tingnan natin. Swan. May swan Kasi kung din. matuloy yung isang workshop Meron namin, din baka ganito. imbitahan So, namin si Miss iba-iba. Mads. Malay natin, di ba, Um, Miss Mads? Meron pa yata ako, ito pa. Ayan. Meron pa yung parang 101 something na tawag nila map. Ayan. See? So maraming klase. So, parang ano rin to, yung mga rosary ng Catholic, meron din ganon. So, pareho lang naman siya. Okay. May question lang ako. Kasi yung ibang na-interview namin, sa'yo, napuna ko, may halong, siguro dahil, pero yung iba ini-interview namin Catholic din, ikaw, ang common connotation ng mga tao, pagka nagaganyan ka, pagpaswerte.
Napuputol. Oo. Is pampaswerte plus Saint Benedict. Ano yung Yes. purpose nun? Hindi, Ano kasi ito kakaiba? for Ngayon protection. na ako nakakita ng ganyan. Saint Benedict is also for Kasi protection. ano Hindi siya pwede pagsamahin sa isa. sabi ko nga, Ito yung we cannot for wealth. separate ourselves from the universe. So, ibang perspektibo. Ang ginawa ko lang, pinagsama ko yung dalawa because I believe in both. At saka, it adds added protection. Wala namang masama kung lalagyan ko ng St. Benedict at saka may crystals ako. Besides, ang crystals, scientifically, may metaphysical properties. Ang crystals, ginagamit yan sa mga phones natin. Ginagamit siya sa medisina, sa mga CT scan. Ginagamit din siya sa computers. Kasi, ang shape ng crystals, very perfect. Perfect ang shape niya. Na kung ano man itatamang ilaw, nag-multiply. Or yung energy na itatapon. So if let's say, you want love, halimbawa gusto mo love, tapos ang crystal mo for love, so naghanap ka ng love, tatama yung energy mo na naghanap ka ng love, dadami. So mapaparami ang mga manliligaw sa'yo, ganun ang epekto. O kaya yung mga taong magugustuhan ka, dadami. Tama. So, plus yung belief ko in the Saint Benedict metal is there kasi metal. And even the shape of the Saint Benedict at saka mga nakasulat sa kanya na Latin phrases are part of the subconscious. Pumapasok sa kaisipan ko. So, lahat stimulate yung subconscious ko plus my belief system plus the metaphysical properties. Kaya kinocombine ko. Okay, para po sa mga nakikinig at nanonood sa mga oras na to, si Sir Nick po, para po sa kaalaman nyo, ay hindi lang po siya isang feng shui expert. At the same time, siya rin po ay, kaya nga na-mention po, isa rin po siyang self-spirit questor. Ano ba itong self-spirit questor? Kasi may nagtatanong, sabing ganon, kaya naitanong ko, ayun, Catholic, usually daw, pagka yung nanguhula, hindi ko, correct me if I'm wrong, pag may nanguhula daw ng ganyan, parang, Sa demonyo. taliwas Sa daw demonyo. sa Catholic belief. Yes. Sabi ko, I don't see anything negative kasi Yes. parang positive Yes. naman yung ano eh. Yes. Tsaka, Yes. ito po ay hindi nila iniimbento. Ito po ay inaaral nila. Per particular field, lahat tayo may mga skills. Lahat yan, pinaghihirapan natin. Yung mga nag-aaral ng abogasiya, nag-aaral ng medisina, sila po, may skills din sila. Correct. Probably, correct me if I'm wrong, inborn yun, na-enhance lang Yes. through Yes. continuous studying. Kasi mahal Yes. pong mag-aral ng ganyan para Ay, sa oo. kaalam. Correct lahat ng sinabi niya, Miss Mads, no? I was born with this gift. Actually, ang tawag spirit questor. Ewan ko, Kakayanan, psychic walang abilities self, yan. spirit questor lang. Pati yung paranormal expert, walang self. Okay, basta spirit questor. Kasi it is a grupo yan na itinayo ni Sir Tony Perez, mga volunteer young psychics in 1996. I became part of that group noong 2003 by invitation only. Sir Tony Perez, one of our country's eminent psychics. Kilala siya, si Sir Tony Perez. Marami siyang sinulat na libro. Kasabayan din niya si Jimmy Licauco, si Tito Jimmy. Jimmy Licauco, Jaime Licauco. Nagsusulat din, paranormal researcher. Pareho sila, they passed away. Pareho sila last year. Magkasunod pa. 1 week apart lang silang dalawa. Okay? Ngayon, itong Spirit Questors ay isang grupo na itinayo ni Sir Tony Perez noong pang 1996. In fact, we celebrated our 30th anniversary itong February 13, Friday the 13th. Okay? Katatapos lang. So itong grupo na ito ay may kakayanan na makakita ng mga multo o kaya malaman yung ano pa ang nangyayari sa dakong paroon. Yung mga kababalagan, katatakutan, yan ang field namin. Tinrain kami. Meron na kaming natural gift nung kami ay pinanganak, lalo pang na-develop nung naging bahagi kami ng grupong to. At ito ay very elite. Hindi kami open sa lahat. Kilala namin ang isa't isa, iilan lang kami. Kasi may mga iba ginagamit yung phrase na or yung parirala na spirit questor. They are not spirit questors. They are just psychics o kaya espiritista. Kami kasi may proseso, kami pinagdadaanan salang-sala mula 200 ang isang batch namin, kagaya ko,
nauwi na lang kami, parang 11 lang kami out of 200. So salang-sala kasi marami kami pinagdadaanan na workshops, trainings, at pag hindi ka nakapasa, out ka kagad. Halimbawa, may time na sinabi ni Sir Tony sa amin, saan, bigla na lang, binigla niya kami, nasaan nakalagay ang ganito ko. Eh di lahat kami nag-isip, di ba? Pagkatapos, yung mga mali-mali ang sagot, out na kayo. Yung mga tamang sagot, sila yung nananatili. Ganun yon. So, Spirit Questers. Tama ka, Catholic ang upbringing ko, di ba? Catholic ang upbringing ko. But I am open to other belief systems. Ibig sabihin, even the Catholics, hindi naman exclusive yung kanilang paniniwala na sila lang ang tama. That is very wrong. Kasi may mga paniniwala ang mga katutubong Pilipino, may mga paniniwala ang mga Muslims, ang mga Hudyo, ang mga Chinese, ang mga Hindus, Buddhists, maraming iba't ibang uri ng paniniwala, maski ang mga Orishas ng mga taga-Africa, mga shamans ng North America, aborigines ng Australia, ang dami. So lahat ito, iba't ibang perspektibo lang. Pero isa lang ang tinutumbok pa rin yan. At yung kabuuan yan, wala talagang nakakaalam. Kasi tayong lahat ay buhay pa. Pag tayo ay wala na, at nandun na tayo sa ibang dimensyon, makakasalamuhan na natin ang dakilang lumikha. Ang tawag kasi sa Diyos, dakilang lumikha eh. Kasi hindi natin madedescribe siya eh. Doon natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero habang namubuhay tayo sa pisikal na mundo, walang taong nakatitiyak kung ano talaga. Puro lang basa-basa. Ang nakakatawa nga, yung mahilig magbasa, hindi naman, wala naman silang kakayanan na makakita ng multo. Puro lang sila basa. Tapos sabihin nila, ay, ang impyerno, ano yan, apo yan, ganyan-ganyan. Hindi ganon ang impyerno. Para sa mga taong nakakita na o nakalakbay na, naka-astral travel o naka-astral project o nakausap ang mga kaluluwa. So may mga ganong mga bagay na kailangan alamin muna, pag-aralang maigi. Yun. At saka dito dahil sa New Age na MME, New Age is not really new eh. It is a revival of old knowledge. Yung mga taong pumupunta sa mga bahay-bahay na parang pinupungso yun na etong door mo, hindi swerte. Isang uri din niya ng paniniwala na konektado sa Chinese astrology. Yung binanggit natin kanina. Paano sila i-categorize? Mga Feng Shui, pwedeng Feng Shui. Spirit, ano ba sila? Mga Feng Shui? Ang Feng Shui kasi, ang ibig sabihin niyan, study of air and water. Pag-aaral ng tubig at hangin. Kasi alam niyo, sa Chinese astrology kasi, ang paniniwala nila, nung unang panahon, magulo, chaos, gulo lang. Saka nagkaroon ng order o yung kaayusan. Nung nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng dualidad. Ibig sabihin, sa kaayusan, nagkaroon ng mainit, may katumbas na malamig. Kung nagkaroon ng itaas, may katumbas na ibaba. Kung may langit, may lupa. May lalaki, So, may babae. Kailangan maayos yan, Duality. kailangan nagbabalance. Kaya, pinag-aaralan lang dito yung physical, hindi yung spiritual. Kasi tinitingnan lang dito kung magiging maayos na. Kasi alam niyo, sa Chinese, nung tinatayo nila yung mga palasyo nila, actually nung araw wala pang ganun kalalaki, pero nung nagtayo na sila ng mga palasyo, tiniyak nila ang nasa likuran nila, bundok. At ang nasa harapan nila, tubig. Kasi kapag may kaaway, madali nila mapoproteksyonan ang sarili nila, mga bahay nila, mga palasyo nila, sa mga kalaban nila na manggagaling sa harapan. Kasi nga, tubig. Ngayon, kaya rin nilang tumakbo para iligtas sa mga sarili nila pag may bundok sa likuran nila. Mas panatag. Through time, habang nagtatagal ang panahon, may scientific basis din pala yan. Kasi kung ang nasa likuran mo ay isang matibay na gusali, kapag may delubyo o let's say bagyo, hindi ka masyadong tatamaan kasi may bundok na haharang. Para yung Sierra Madre natin, nakapagligtas natin. At maganda, meron kang tubig sa harapan kasi sa negosyo, mahalaga yan. Madali ang ugnayan sa kalakalan kapag may tubig dahil madaling dadaanan. O kaya lupa, madali ka makakapaglakbay. Kesa naman gubat ang kaharap mo. So merong scientific basis. So yung mga nagpupunta bahay-bahay, yan ay physical lang. Tinitingnan nila ang physical na kaayusan ng bahay mo.
halimbawa, kung matutulog ka, gusto mo ba na ang punda mo, ang kobre kama mo ay pula? Siyempre ayaw mo, hindi ka makakatulog ng maayos. Ikumpara mo naman sa ang kulay, halimbawa, ay berde na napaka-light, pastel. Di ba mas nakakaantok? So yung ganon, may scientific basis. Yan ang feng shui. Iba yan doon That's sa the reason also spirituality kung na bakit sinasabi ang mga ko sa kama Union natin may Westward. headboard Pero tayo, inaral di din ba? namin yan. O mas maganda nasa pader. Inaral. Yun ang parang so, saan sila bundok. may kakategorize? Ang feng shui? Yung, Feng shui? yung mga pupunta sa mga bahay, nag-check ng mga... Wala mga ano lang yan. Okay. Consultant. Ngayon, ano. nilalagay na sila under architectural Ngayon. consultancy. Kasi ang maging mga arkitekto, nagkukonsulta sa feng shui. Totoo. So, part ng feng shui yan. Yes. Mm-mm. So, may mga question pa ako, Sir Nick, pero Yan, habang babanggit muna ng kanyang mga pinapasalamatan, okay, titingnan ko lang yung, sandali ha, okay, i-mute lang natin, kasi walang mute ito okay. Or hahayaan muna natin siya magpasalamat, okay, sa mga gusto niyang pasalamatan. Okay, ngayon habang ginagawa yan ni Miss Mads, ipaliliwanag natin na sa Feng Shui kasi ito ay inaaral, okay? May mga dalubhasa talaga rito. Sa dami ng binasa ko, kaya kong tapatan yung mga ibang nag-aral din dyan. Yung nga lang walang certificates kasi na parang eskwelahan, walang ganon. Ang nagbibigay lang kung sino yung nagko-conduct. Okay? Pero yung talagang, let's say it's a field of study na kurso sa kolehiyo, walang ganon. Okay? Ang meron yung Western astrology, psychism ang tinuturo nila sa England, okay? Or Great Britain. Basta meron college doon na bibigay ng degree tungkol dyan, ano? Okay. So, yung tinatanong ni Miss Mads na Feng Shui ay talagang inaaral yan. Okay. May mga, halimbawa, may scientific basis din eh. Halimbawa, dapat ang bahay mo mas mataas kaysa sa daanan sa kalsada. Tama nga naman kasi kung halimbawa malakas ang ulan at yan ay hindi na dumaloy ang tubig, di babahain din ang bahay mo. Kaya kailangan mas mataas. Ganyan ang dapat, hindi yung mas malalim. Isa pa, mas maganda may mga halaman ka para yun ang sasalo o yung may mga ugat, okay? At may lilim pa na ibibigay sa'yo. Yung pintuan mo dapat walang humaharang kasi kung hindi, pwedeng magkaroon ng sakuna. Yung mga bintana mo, hindi po pwedeng naharangan kasi yung daloy ng hangin, kailangan pumapasok. Okay? O kaya, halimbawa, yung mga pintuan ng mga bahay, ay ng mga kwarto, ay hindi dapat magkaharap kasi mag-aaway ang mga natutulog dyan. O yung mga na mamalagi dyan. Totoo nga naman kasi kapag nagbubukas ang pintuan ninyo sa isa't isa, yung mga ingay o yung mga gusto ninyong gawin, maaaring ayaw ng kabila. Kaya talaga nag-aaway-away kayo. Tapos halimbawa yung hagdanan, dapat yung tuwid lang, hindi yung spiral. Bukod sa masakit sa ulo yan, pag ikaw ay tumatanda, hindi na maganda yung dadaanan mo ay paikot-ikot. Mahihilo ka talaga. So may mga ganyang mga inaaral talaga. At yung mga gusto magkonsulta, may email naman ako na pwede nyo sulatan, mag-email kayo para mabigyan kayo ng detalye kung paano gagawin yan. Ano? May kuha number pa tayo. So, saan ba mas magandang tumira or mamalagi? Ikaw ba ay tinatawag na taong silangan o taong kanluran? East person or west person? Kasi may mga tao na mas gusto nila magtrabaho sila sa hapon. Samantalang yung iba naman mas gusto sa umaga. Okay, depende rin yan sa katawan natin. Kasi
may mga doctors na sinasabi dapat ganito, pero hindi rin naman totoo yun kasi may mga tao hindi sila naka-tune in doon sa maaga talagang gigising. Mas angkop sa kanila ang mga trabaho sa hapon o kaya sa gabi. Yun nga lang, sa gabi, nagpapahinga na dapat yung katawan natin. So, kasama yan sa pag-aaral, okay, ng Feng Shui. Okay. Ang daming pinapasalamatan ni Miss Mads, no? Tayo naman ay pilala dahil nagkakaroon tayo ng mga meet and greet. At abangan ninyo kasi itong Abril, malamang, ay magkakaroon tayo ng first workshop. O unahin natin yung tarot reading workshop. Ganyan din kami, ako nagsimula pala nung kay Sir Tony Perez. Okay? So meron ganun, tinatawag na nagbigay kami sa public. Okay? Pero limited lang ang slots. Yan ay kailangan para maibahagi ko rin ang mga naituro sa akin ni Sir Tony Perez at saka ni Tito Jimmy Licao ko. Okay, mga workshops na ganyan. Siyempre may fee yan. Pero baka imbitahan natin si Miss Mads at ang National Press Club para kung may mga tanong sila ay parang magkaroon na rin ng awareness ang ibang tao na hindi naman interesado talaga matuto pero malaman lang nila kung ano ba talaga ito. Okay? So, abangan niyo yan, yung detalye niyan. Malamang sa Hilaga yan gagawin o kaya sa North. Okay? May nag-comment dito ayaw hindi daw po kayo natatakot sa ginagawa nyo. Ano naman katatakutan ko? Kanino ko matatakot? Bakit? Hindi kasi kanina dinidiscuss natin yung sa Chinese tapos yung kakayahan nyo as Yes. Yung ganon? Okay. Oo. Hindi. Kasi lahat tayo, alam niyo sa totoo lang, lahat tayo may ganyang kakayanan pag tayo ay bata pa. Kaya lang, dahil ang ating sistema ng edukasyon, ang ine-emphasize ay yung right side ng brain natin, right hemisphere, nakatutok tayo sa science, logic, and Mas math. matakot tayo sa taong buhay Pero kaysa sa nakakalimutan taong natin yung patay. left hemisphere, which is the creative part, the one that connects to our emotions, intuition. Buti na lang ako ay lumaki sa pamilyang bukas, hindi kami pinipigilan. Okay, nasa tamang pagpapalaki. Kaya, di ba, pansin nyo, di ba mga bata pagka may mga kalaro na hindi nakikita, sinasabi ng mga nakatatanda, uy, may imaginary friend yan, pigilan mo na yan, walang, di ba gano'n na nasa isip. Kaya yung bata, sinasasara yung kanyang pananaw. Hanggang sa dadating ng punto, magbubukas ulit yan. Kailan? Tatlong instances. Una, kapag naka-experience ka ng near death, okay? Halimbawa, na-aksidente ka, kadalasan nagbubukas ang iyong kamalayan, nagugulat ka. Kaya nga may mga tao na pagka nasa bingit ng kamatayan, biglang nakikita nila ang katawan nila, lumulutang sila, di ba? Marami ng accounts na ganyan, marami na naisulat, marami na nagsalaysay. O kaya inooperahan sila sa hospital, tapos nakikita nila, nalalaman nila yung pinag-uusapan, sinasabi nila yung mga words, exact words na nagugulat yung mga tao, yung mga doktor, paano niya nalaman, inooperahan siya, di ba? Yan, isang instance yan. Ang isa pa, yung tayo nagkakaroon ng parang deliryo, yung may sakit na matindi, na parang halos convulsive ka na, yun ang instance na nagbubukas din ang kamalayan mo, na biglang may makikita kang ibang bagay. Kaya nga 'di ba, yung mga mamamatay na, hindi man convulsive pero talagang mamamatay na, 'di ba nagtuturon na may sumusundo na sa kanila kasi nagbubukas na sila. Pangatlo, yung mga taong alam niyo yung nagigising na alimpungatan, halimbawa ay yung alas 3 ng umaga o alas 4, biglang nabugisan parang may tao sila nakikita, wala naman pala, nagbubukas din. So maraming instances, ito yung tatlong binanggit ko. Kaya hindi ka dapat matakot kasi lahat tayo may kakayanan. Yun nga lang, habang lumalaki tayo, na-emphasize, na bigyan diin yung right side ng brain natin, which is the logical side. Nakalimutan natin yung intuitive side. But as a complete human being, dapat hindi lang logic ang umiral sa'yo, kundi pati yung intuition mo, yung creative side. Kaya pansin nyo, maraming tao nabubuhay, they just exist, but they don't live. Diba? Magkaiba yun They exist. Trabaho, pero wala silang buhay. Kailangan buo yan.
hindi mo pwedeng hatiin ang sarili mo kasi buo tayo Holistic. nilikha eh. Yan ang Ano nagustuhan ko nangyari sa kadalasan teacher ko atin, sa kailan tayo mamamatay, humanities. sakala nabubuo, Si sakala Miss nagtatawag ng Cora mga santo, sakala Hila. nagtatawag ng Diyos. Gusto Diba? ko talaga. Ganyan ang mga taong kadalasan. Pero habang buhay sila, gumagawa ng lahat ng kalokohan, lahat ng katarantaduhan. Pero pag mamamatay na, biglang nagiging santo. Bumabait. Mabait. Nagiging mabait, di ba? Bumabait. Kasi alam nilang, nakikita na nila o malala. At saka ang kaluluwa natin, hindi yan nakakalimot. Kahit na sabagay ibang topic yung reincarnation, kahit na ilang beses ka ipanganak, ang kaluluwa mo hindi yan nakakalimot. Yung katawan mo ang nakakalimot. Okay. Kaya, hindi ako dapat matakot. Hindi ako natatakot sa mga kakayanan ko. Kasi, isang gift na ibinigay ng dakilang lumikha na kailangan gamitin. At yun ang isang natutunan ko bilang spirit questor. Binigay itong biyaya na ito para ibahagi gamit sa ibang tao para matulungan sila ng walang bayan. So, na-mention nyo kanina, Sir Dick, lahat tayo may kakayahan, may skills na ganon. It's a matter of how we develop it. Yes. So, Tama. paano mo siya i-develop? Kasi may mga tao na, kunyari, hindi ko alam kung inaaral yon. Yung first Inaaral. impression mo dun sa tao, talagang, sabi nila, first impression is always wrong. Pero hindi. Pagka may tao, may skills na pag nakita niya, ang ganda ng aura ng taong to, yun talagang makaka-vibes ko to. Yes. Is that Kasi part inaaral of... talaga. Yeah. Kailangan Part of- aralin. Yes. Kasi kami may kakayanan na kami, yung innate natural abilities meron na kami. Bukod pa dyan, ine-encourage kami laging magbasa. Maski naman nung bata pa ako, talagang mahilig ako magbasa eh. And then, lalo pa kaming tinrain. May training kami mga spirit questors. Halimbawa ng mga trainings namin, color magic. Titingnan mo yung kulay aura ng tao. Yung totoong aura, hindi yung umaaura-aura lang. Yung totoong aura. Tapos meron din yung tinatawag na candle magic. Kasi hindi basta magsisindi ka lang ng kandila, may depende yan sa kung paano mo sisindihan para yung mga wishes mo ay matupad. So maraming klase tinuro sa amin. So, kailangan sama-sama yan. Inaaral talaga. Dapat ang nagtuturo yung may kakayanan. Hindi, kasi alam niyo sa Pilipinas, may mga iba na wala namang talagang inaral, magpapanggap. O kaya yung iba bumibili ng certificate. Merong ganyan kasi a-attend, tapos bibili lang ng certificate, aalis na. Mga hindi totoo yun. May karma naman eh. Alam niyo naman, di ba? What goes around comes around. So, mananagot pa rin sila. Kasi may karma silang dadalhin kung nanloloko sila ng ibang tao. So, ibig sabihin, pag nagsindi ka ng kandila, may mga inaaral pag ganon? Oh, yes. Yes. Meron pang inaaral niya, iba sa sindi ng kandila. Kaya nakakatawa yung iba na nagsisindi lang basta sindi ng kandila, ang dami-daming kandila. Ano yan? Bakit kayo nagsisindi ng kandila? Inaaral yan. Kahit meron nagpe-pray ka, ganon? Yes, meron tinatawag na candle magic. Meron ganon. Pwede ba bigyan mo kami ng tip ng candle magic na yan? Okay. Hindi kasi basta sindi ka lang This is masindi ng gist kandila eh. Importante una intensyon. Green candle. Pangalawa yung green is proseso. para sa Lahat ng kapalaran. mga paniniwala o kaya Or mga may mga reliyon, kulay-kulay. laging merong May ganon kulay. So, intention at maghanap ka saka ng berdeng yung kandila proseso o yung o mataba. ritual. Mapayat lang is okay. Yung tinatawag na sperma candle, merong mga nabibili sa grocery store, merong ganyan. Tapos sindihan mo siya on a Wednesday. Sindihan mo siya sa pagka-Miyerkules. Sisindihan mo siya kahit anong oras, basta sa safe na lugar. Tapos pwedeng doon ka Hindi kasi pwedeng madalian ng magpause candle sa magic, tapat ng kaya nga kandila, inaaral tapos yan eh. manalangin Ang ka, gusto depende kasi sa ni Miss prayer mo. Mads, Kung ikaw ay Catholic, yung agad-agad pray tip like a daw. Catholic. Kung ikaw ay Muslim, Dapat pray like nga a Muslim. sinabi ko lang sa kanya, depende sa kulay, ano ka, Chinese, depende sa use your haba, incense, at saka sa use your lugar at incense, oras. Pwede yun. Yun. Basta Kasi hayaan kung mo lang iisa-isa hanggang sa natin yan, matunaw yung kandila. hindi sapat ang isang yung oras wish ng mo, interview parang sa akin. birthday din yan. Mag-wish Meron ka akong kung ano gusto mo vlog sa na tungkol mangyari dyan pagdating sa na kaperahan. pwede ninyong panoorin doon sa Yung dating pinaka- channel ng Nixtradamus. Babantayan mo habang Yes. mag- Habang matunaw? Yes. Tapos Kandila? after that, ibabaon mo siya sa lupa. Ay, paano kunyari nagsisindi ka ng candle sa church? Normally, Okay. ginagawa ng mga Pilipino, iniiwan na lang Yeah. yun dun sa... Oo. Kaya naman ang daming hindi natutupad ng mga pangarap, di ba? Kasi mali-mali. Pero, Maraming ganon. Maraming nagsisindi ng kandila, gusto pumasa sa board exam nila, biglang bagsak.
Maraming ganon. O kaya dasal na sana gumaling si ganito. Hindi naman nagmagaling, lalong lumalala hanggang sa namamatay na. Kasi mali-mali ang ginagawa nila. Pero okay lang magsindi sila ng kandila kasi it's symbolic again. Yung tea candles, yung maliliit na kandila na sinisindihan, halimbawa sa likuran o sa tabi ng altar, di ba? May mga maliliit na pwede naman yon. Yun nga lang, ang importante kasi sa spell casting, part yan ng spell casting importante yung intention. Hindi yung basta magsisindi ka lang na parang manual lang, sindi ka lang, tapos gaganon ka lang, tapos alis ka na, tapos dal na. Hindi effective yon. Merong ritual na ginagawa. Kaya nga yung mga sinaunang Katoliko, yung mga sinauna, ang ginagawa nila, nagsisindi sila ng kandila, tapos nakabelo pa. Di ba may itim na belo pa nung araw, o kaya puti. Pagkatapos luluhod sila, tapos mataimtim ang dasal nila. Pagkatapos noon, mga ilang minutes sila, saka sila tatayo. Mas effective yon kesa sa ginagawa ngayon. Ngayon kasi ang gagawa, sisindi lang ng kandila, tatayo lang na gano'n, tapos mag-aantanda, tapos alis na. Walang nangyayari. May mga ritual yan. Yan ang mga Hindi, pero hindi naman natin, hindi kita sinasaluhat, Sir Nick. Hindi naman natin nababasa lahat ng mga prayers and intention ng nagdadasal. Tama. Pero marami akong kaibigan, marami akong naririnig na sinasabi nila, dasal sila ng dasal, walang nangyayari. Kasi ang kaiba naman natin, ako ay spirit quest, so marami na sumangguni sa akin at nagkwento ng mga karanasan nila, kaya alam ko. Samantalang sa case mo naman, hindi naman ikaw sinasangguni ng ibang tao, di ba? Ako sinasangguni ako lagi. May nag-i-email, may nagtatanong, ilang years na kaming spirit questor, 2003 up to 2026. 23 years na. Ang dami ako natatanggap ng mga tanong. Pagka sa YouTube channel ko mismo, may mga nagkikwento, may mga nagtatanong. At yung mga sinasabi nila, nagsisindi sila ng mga kandila, na ganyan, pero walang nangyayari. Kasi nga merong kasing tamang paraan. Spell casting, candle magic ang tawag. Na hindi na alam ng mga tao. In fact, dagdag ko lang, yung very simple na birthday, okay? Pag magse-celebrate ka, 'di ba? Bakit tayo naglalagay ng kandila sa ibabaw ng cake? Tapos kakantahan, after that sabihin make a wish. So, kung yung gusto mo mangyari, sasabihin mo muna sa sarili, boblow mo yung candle. Bakit? Alam niyo ba, spell casting yan? Sinaunang ritual yan. Nandiyan ang lahat ng elemento. Una, yung make a wish, yan yung intention mo. Pangalawa, yung proseso, may kantahan, bago may pagsisindi ng kandila, itatayo yon saan? Sa ibabaw ng cake. Pagkatapos mong ibigay ang intention mo, or sabihin, or isipin, or idasal ang iyong intention, hihipan mo yung kandila, yung lingas para mawala. Kasama yan sa ritual. Pagkatapos niyan, aalisin mo yung kandila, saka mo hahatiin yung cake para paghati-hatian at kakainin. Kasama rin yan sa ritual. That is spell. Kulam. Basic kulam. Hindi nyo alam, Kasi nga, demonized. It was demonized. Ginawang sa demonyo ng Catholic faith. Na akala nila, lahat ng ginagawang ng mga pagano nung araw, lahat daw yun ay sa demonyo. Hindi nila alam na yung pinapractice ngayon ng mga tao ay yung mga ritual na tinaguri ang sa demonyo. O di ba, nakakatawa, di ba? Hindi nila naisip yan. Yan ay nasa kasaysayan. Kung kayo lang ay nag-aral ng malalim at mataimtim at inunawa ninyo ng gusto, malalaman nyo yan. Ang isa pa, lahat ng mga elements ng alchemy ay nandoon. Yung apoy, that's the lingas. Yung tubig, yan yung wax na natutunaw. Yung earth, yung mismong candle. Yung air, malilingas ba yan kung walang hangin? Kailangan may hangin. Okay, magti-trigger. After that, ibabaon mo pa dapat yan sa lupa, pero hindi na ganun ginagawa ngayon. Yung iba, sinisave na lang nila, which is mali. Kasi you don't reuse candles. You have to give it back to nature. Kaya nga ibabaon siya sa lupa. Hindi na ginagawa ngayon niya. Kaya maraming mga wishes na hindi natutupad. Diba? At ang isa pa, hindi ko lang maalala kung sinabi ko yun dito. Yung iba sinasabi na hindi naman ginagawa ng lahat ng Katoliko.
tinatanong kung Katoliko pa ako. Eh ako nga ay miyembro ng Opus Dei. Si Monsignor Escrivá noong hindi pa siya saint. Eh nung naging saint siya, eh talagang yung kanyang libro, I think The Way yata yung title noon, binabasa ko yun. Talagang inaaral ko yun. Ang mga pare na nagturo sa amin, nung ako'y nasa elementarya pa lang, ay mga foreigners pa. Mga galing Vatican, Salesian priests. In fact, may play kami noon, Valleys of Savoy. Isa ako sa mga performers sa stage. Dancer ako noon kasi nga maliit ako. At ang mga nanonood noon, mga taga-Vatican, mga Italiano. Samantalang yung ngayong mga Katoliko ngayon sa Pilipinas, ang mga nagturo sa kanila, mga Pilipinong pari na lang. Hindi ko sinasabi, hindi ko minamaliit, kaya lang maraming subversibo, maraming komunistang mga pare, mga inimbento na lang nila mga pinagsasabi nila, samantalang kami, Catholic-based, catechism-based kami. Inaral ko rin ang canon law. So kita niya, yung mga ganyang bagay, kaya yung maraming tao talaga na kulang-kulang ang kanilang kaalaman. Tuloy natin. Yung anong masasabi mo dun sa mga taong allegedly, quote-unquote, meron silang third eye? Ibig sabihin, Third bukas eye. lang ang kanilang kamalayan. Third eye kasi, meaning open ang psychic abilities mo. Okay, ang dami nating psychic abilities, di ba? Lahat ng physical senses natin, 5 yan, lahat yan may counterpart o may kaakibat na psychic sense. Halimbawa, sense of sight, normal, nakakita tayo. May mga tao na nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. Halimbawa, multo. O kaya, nakikita ang mga magaganap pa lang, pero hindi pa nangyayari. Okay. Ang tawag Yun dyan, yung mga psychic. ang tawag dyan, clairvoyance, which is the psychic sense of sight. Ang tawag. Mahirap kasi mag-translate sa Tagalog eh. So, with your permission, i-Englishin ko na kasi mahirap eh. Clairvoyance ang tawag. Kaya may mga tao sinasabi, clairvoyant yan kasi nakikita niya ang magaganap, ang mangyayari. Merong ganon. Okay? Halimbawa, may naaamoy. Di ba minsan may maamoy tayo parang kandila pero wala namang kandila. O kaya may pabango pero wala namang dumadaan. Kaya bulaklak. Ito mababalitaan mo na lang, may namatay ka palang kaibigan o kamag-anak. Yun ang pagpaparamdam nila, yung amoy. Na-sense mo yon through your nose. Ang tawag naman doon, clear aroma. So merong psychic sense of smell, clear aroma. O kaya yung simple naririnig, di ba minsan parang may narinig kang naglalakad o kumakatok o tinawag ang pangalan mo, pero wala naman. Clear audience ang tawag doon. So lahat ng physical senses natin may counterpart. Yung pinakasimple, tahimik ka nanonood ng TV sa bahay, bigla na tumindig ang balahibo mo, feeling mo may kasama ka pero wala. Yung tumitindig ang balahibo, di ba? Yon, clear sentience naman yon. Lahat ito, kapag meron ka, ibig sabihin, bukas ang third eye mo. Kasi ang misconception ng mga tao, pag sinabing third eye, kailangan nakakakita ka ng multo. Mali yun. Kasi pag sinabing third eye, open ang psychic senses mo. Yun. Any two, dalawa lang, open ang psychic senses mo. So you are open ang third eye mo kapag, let's say, nakakarinig ka o nakakaamoy ka. Sapat na yon. Yung iba nga lang, mas mataas ang antas. Hindi lang nakakarinig, nakakaamoy, nakakakita pa, nalalasahan, nakakaramdam. So, kagaya namin, mga spirit questors, mataas na yung aming antas. Kaya kami ay talagang psychically open o yung tinatawag na bukas ang third eye namin. Kasi lahat ng clear senses, bukas. Clear audience, clairvoyance, clear aroma, clear gustus, clear sentience. Yan. Ganun yon. So, paano nadidevelop yun? Kunyari May ako, training. halimbawa ako, meron akong skills or kakayahan na ganon. Yeah. May Hindi training. ako aware. Ngayon ko lang naintindihan yun. Yeah. May training. Gusto ko i-develop yung sinasabi nila, pero tama ka, karamihan na nakakausap ko, may third eye ako. Bakit third eye? Kasi nakakakita ako na hindi nyo nakikita. Very Kasi general yung explanation nila. Kasi alam mo,
kasalanan din yan kasi ng mga pelikula natin ang mga gumagawa kasi yan, mga paklitan scriptwriters. Kaya tuloy ang tumatatak sa isip ng mga tao, kailangan nakakita ka lang, nakakalimutan na nakaka-relate ka rin, nakakaamoy ka, ganyan. Okay, may training. Sa Pilipinas, iilan lang ang gumagawa ng mga ganyan. Yung talagang credible, legitimate. Pero sa ibang bansa, halimbawa sa Inglaterra, meron ng school, may eskwelahan na nag-o-offer ng ganitong services. It's a course, degree course. Dati nung buhay pa si Sir Tony Perez, nagsasabi siya, yung idea niya na sana ang DepEd natin magkaroon ng course on this. Pero wala hindi pa rin siya nire-recognize. Although may mga specific subjects na, halimbawa, shamanism, isang subject na inoffer ng Ateneo noong 1996. Doon nagsimula ang Spirit Questors. May subject kasi sila na shamanism. Nagkaroon din ata ang Lasal. Nagkaroon din. Pero as a formal degree in college, walang ganon. So they will only get it from specific trainings. Halimbawa, may mga katutubo tayo o kaya yung mga tinatawag na LNK, lihim na karunungan, na ginagawa ng mga albularyo o kaya yung mga herbolista, nag-herbs, o kaya yung mga manggagamot natin, merong ganyan, lalo na sa mga probinsya. Sa siyudad, lalo na sa Metro Manila, bihira. Kasi kami naman mga Spirit Questors, hindi na kami nag-open ganyan. Although may balak kami, ako, yung channel ko, na mag-open kami sisimulan namin yung workshop na tarot reading workshop. Doon Gusto muna. ko yan. Yes. Ako na yung Invited number kami. 1 na mag-i-enroll dyan. Yes. So ano pa naman yan sa bandang ayusin namin yung schedule. Kasi may venue na kami, ayusin lang namin. Kasi parang limited lang ang pwede mag-enroll. Okay? Para matutunan yung tama. Kaya ko pala, Miss Mads, natanong kanina kung anong katatakutan ko. Kasi may mga iba na nagsasabing ang practice na ganito sa demonyo. May mga ganon, ano? Marami. Yan ang sinasabi ko. If only binasa nila ng maayos ang kasaysayan ng Katolisismo, malalaman nila na maraming kapalpakan, maraming kapalapastanganan na ginawa ang unang mga nagsisimula ng Katolisismo. Kaya nga naghiwa-hiwalay kaya nga nagkaroon ng Protestante, Lutherans, Anglicans, kung ano-ano. Kaya rin nagkaroon ng Eastern Orthodox Church. So kaya nga ang Biblia natin nag-iba rin kasi the original is just a compilation of so many books. Kaya lang yung Council of Nicaea noong 325 AD, pinili lang kung ano yung ilalagay. Again, it's a matter of mass control kasi konektado May isang yun sa ekonomiya. nag-exist ngayon yung Anyway, Ethiopian that's another Bible story. Pero na mas ang ginawa, maraming hindi nilalaman realize kumpara lahat ng sa mga paniniwalang Bible ng pagano, Protestants at ginawang saka sa Bible ng mga demonyo. Catholics. Lahat daw yan sa demonyo, but it's not true. Yan ang maling-mali. Kasi kagaya ko, I practice my Catholic faith. At the same time, I have these things. In fact, best friend ko, pare. We converse about these things. Open siya sa mga ganitong bagay. Nirerespeto niya ako, nirerespeto ko rin siya. At marami rin siya natutunan sa akin. Halimbawa, there was this 80-year-old priest na friend ko rin. Sabi niya sa akin, kapag daw namatay tayo, we become the glorified body of Christ. I agree, we become the glorified body of Christ. Pero ang sabi ko, kasi tinatanong niya ako, why do you believe in reincarnation? Ang sabi ko naman, di ba God is love? Or what we believe as God is love? Ibig sabihin niyan, when we die, tayo impyerno kaagad. Kasi bakit ka ililikha tapos itatapon ka na sa impyerno? We are given so many chances. That's why we are born again and again and again. Kaya tayo nagre-reincarnate. Yung proseso mahaba. Pag wala ka ng karma, pag naalis mo na lahat ng mga baggages mo, that's the time you become one with the glorified body of Christ. Nag-shortcut lang ang Catholic. Sa kanila, pag namatay, instantly doon ka na. Ang sabi ko, it's not like that. Sa dami namin ng mga kaluluwang nakausap namin at nakakasalamuhan namin, hindi ka kaagad didiretso doon. Dadaan ka sa proseso ng karma. In other words, nireconcile ko ang Catholicism and Hinduism. And then nagulat siya, sabi niya, that makes sense. Sabi nung 80-year-old na pare. Kasi, yung mga ganyan. At least, Sir Nick, maganda. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung sabi ganun, sinong guest mo?
pasintabi po, pero ang term is, hindi ba, ano siya, tapos i-discuss mo yung Ash Wednesday. Okay na. Sabi ko, I don't see anything negative Yes. kasi depende Yes. mo i-handle yun. Tsaka the mere fact na Catholic siya, hindi naman siguro gagawa ng ano yun. Yes. So And yun let po me yung add, sorry, paglilinaw ni Sir Nick. let me add also, I was, Bukod dyan, alam nyo, ang Ash Wednesday kasi ay, of course, it's very Christian na ngayon, okay? Although merong traces na non-Christian tradition. Kaya natin sinabing Christian na siya ngayon kasi it was part of the belief ng mga early Christians na merong repentance, actually hindi repentance mourning, yung pagluluksa at saka grieving, yung umiiyak ka, okay, dahil may mga namatay, okay. So, ang ginagawa, yung abo, nagbaburn sila ng mga halaman o kung ano man yung kailangan nilang i-burn. Tapos, ibubuhos nila sa buong katawan nila. That is part of the grieving process. Mourning, pagluluksa, pag-iyak. Okay? Kaya lang, a later pope, di ko maalala kung si Gregory yun, okay, na ang ginawa, imbis na buong katawan, mukha na lang. Okay? And eventually, yung konsepto ng mourning and grieving, ikinonekta doon sa pagkamatay naman ni Jesus Christ. Kaya, ang nangyari, nagkaroon ng grieving not because may namatay kang kakilala, kundi dahil namatay si Kristo. Tapos, yung mourning na process is yung Lent. Kasi simula na nga ng Lenten season ngayon hanggang sa ipako siya sa krus on a Good Friday, which will happen sometime in April, and then 3 days later, saka siya magre-resurrect. Diba? Yan yung naging evolution from the simple mourning process, naging connected na dun sa death and resurrection of Christ. Ganun ang naging proseso. Kung titignan mo rin naman, okay, yung tinatawag nating non-Christian traditions, alam niyo ba na even in Babylon, yung people of Nineveh, okay, nasa Bible yan kasi may Hebrew or tinatawag nating Judaism origins, they pour or they put ash sa buong katawan nila. Okay? Even sa Babylon, meron din ganyan. Sumeria, meron silang practice na ganyan. Hanggang sa, alam niyo naman ang Christian faith, inadopt na lang. Okay? Although mourning and grieving is part of every human life, di ba? May namamatay lagi. At saka symbolic yung ng abo before you wash yourself. Okay? So yan yung talagang origin ng Ash Wednesday. Ngayon, krus na lang ang nilalagay sa noo. Okay? At ang ginagamit ay yung palm fronds, yung mga ginagamit sa palaspas nung nakalipas na taon, sinusunog naman yan. At yung abono, ang ginagamit na nilalagay sa mga noo. Yun naman ang origin. I was so, tuloy natin ulit. raised by Catholic priests from Vatican. Vatican ang mga pari namin nung araw. I come from an exclusive Catholic school. Okay? So, hindi nagturo sa akin mga Pilipinong pare. Galing Vaticano. My first book na binasa ko was the one, not even read it, kasi tinuruan ako ng mami ko ng magbasa before the age of 3, Catechism. Yung sinaunang libro ng katekismo. And I studied also canon law. Kasi bilang abogado, inaral ko din ang canon law, makapalit yung canon law. And I'm a member of Opus Dei. Opus Dei mismo is the right arm of the Pope. Yeah. So my belief system is solid. I'm a Catholic, but it doesn't mean that I accept everything na tinuturo kasi may mga mali.
Okay? But I'm not questioning my faith. I believe still in the Trinity. I believe in God, of course. I believe in Christ. Yeah, but it's different na. Mas malawak ang pananaw ko ngayon. And besides, it's not So, anymore Christ, Sir it's Nick, Christ thank you po consciousness. sa time na inilaan nyo. If you have Hindi na natin any na-discuss last ang few Ash words, Sorry. kung Ash meron Wednesday, kayong hindi na natin panawagan, at na-discuss. least yung mga nag-i-inquire po at na nakamonitor ngayon, sinagot na po ni Sir Nick yung mga query nyo na gaya ng sagot ko kanina, wala namang Oo. negative doon. At saka, na-explain niya, sana naintindihan nyo yung pagpapaliwanag ni Sir Nick na hindi siya pang negative, hindi siya pang madilim, but more on like being a Catholic. Yes. Other Okay, than siguro- that, meron ba siguro- kayong panawagan Ah, sa alam mo- maling interpretasyon sa kasi Yeah. pag ni-research yung pangalan nyo, ang unang lumalabas, hindi naman kung ZF expert ang lumalabas paranormal, para ano, Oo. so negative agad ang dating. Sabi nga Oo. nila, I'm a renaissance man. Basta, Kasi ako masyadong naman ano, mga magdadala tao sa ngayon, iyo kung compartmentalize. Pag ito, alam mo, ito lang, ito hindi lang. naman ako apektado. Hindi nila nakikita yung kabuuan Anyway, natin. Una, maraming salamat Miss Mads sa pagkakataong ito na naibahagi ko kahit paano yung munti kong kaalaman tungkol sa kababalaghan at tungkol nga sa Chinese astrology and Chinese New Year. Pangalawa, gusto ko rin pasalamatan yung mga nakikinig na sumubaybay at talagang nakinig at sana na may natutunan sila. At pangatlo, maraming uri ng paniniwala sa mundo. Okay? Tayo ay nilikha hindi para kumabit lamang sa isang uri ng paniniwala, dahil pag tayo ay namatay, hindi naman tayo tinatanong na Katoliko ka ba o dito ka sa langit? Muslim ka, hindi ka dito. Yung mga ganyan, walang ganon. Ang mahalaga, mabuting tao ka. At lahat ng ginawa mo ay kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa pamilya mo at sa kapaligiran at sa At saka kapwa-tao. karma. Yun ang mahalaga. Yun lang naman, Miss Mads. Well said. Thank you, Sir Nick. Honestly, personally, ang dami ko pong natutunan. Kaya very attentive ako. Siguro, next time hindi interview, I want to meet you personally Why not? para marami akong matutunan sa inyo. At Sige. nagbo-volunteer na ako dyan sa school nyo. Just keep in touch. Interesado po ako dyan. Yeah. At Para saka, ano pala, ma-enhance. maraming salamat sa National Press Club. Maraming salamat sa inyo. Just let me know para may tao kayong aabutan. Yes. Sige With po. that, maraming pong salamat. Ito po ang inyong likod, Madeline Dominguez. Sa technical side, andyan si Ara Cruz. Maraming salamat. At sa mga viewers natin here and abroad, at yung mga nag-shout out, thank you po. Samahan niyo po muli ang inyong likod next Wednesday sa another interesting topic. Thank you very much and God bless us all. Bye! Okay? So, yun po. Sana meron kayong natutunan and abangan na lang yung mga susunod pa. Para sa mga bago pa lamang dito sa channel nito, meron tayong mga KKK Live, meron din tayong Cryptic Chronicles, kasama natin si DJ Crizel, at marami pang iba. May lumang channel ako kung gusto niyo, pwede niyong balikan yun at panoorin niyo para hindi na uulitin yung mga topics. Marami pa kayong malalaman, okay? Hindi lamang tungkol sa buhay, kundi sa usapin ng mga kababalaghan at katatakutan. So hanggang sa muli, lagi ko sinasabing light, love, and life. Namaste.